Sa isang maliit na bayan, may isang negosyanteng kilala sa palengke. Ang pangalan niya ay Mang Ernesto. Hindi man siya ang pinakamayaman sa lugar. Marami ang gumagalang sa kanya dahil sa kanyang sipag at pagiging patas sa mga tao. May maliit siyang tindahan sa gitna ng palengke. Araw-araw ay may mga mamimiling dumadaan. May bumibili ng gulay, may bumibili ng bigas, at may bumibili ng iba pang pangangailangan sa bahay. Dahil maayos ang kanyang pamamalakad, patuloy na lumalago ang kanyang negosyo. May 3 tauhan si Mang Ernesto na matagal nang tumutulong sa kanya. Si Pedro, na tahimik at maingat sa lahat ng bagay. Si Luis, na masipag at palangiti sa mga mamimili. At si June, na laging nagmamasid at nag-iisip kung paano mapapabuti ang kanilang trabaho. Isang umaga, tinawag ni Mang Ernesto ang 3 sa loob ng tindahan. Kailangan kong umalis ng ilang buwan, sabi niya. May aasikasuhin akong proyekto sa ibang lungsod. Nagulat ang 3, ngunit tahimik silang nakinig. Pagkatapos ay kumuha si Mang Ernesto ng 3 sobre mula sa kanyang mesa. Isa-isa niya itong ibinigay sa kanila. May pera sa loob, sabi niya. Hindi ito regalo, ito ay pagtitiwala. Sandaling tumigil si Mang Ernesto bago nagsalita muli. Pagbalik ko, gusto kong makita kung paano ninyo ito pinangalagaan. Pagkatapos ng araw na iyon, umuwi si Pedro sa kanilang bahay habang hawak ang sobre na ibinigay ni Mang Ernesto. Tahimik siyang naglalakad at paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng kanyang amo. Hindi ito regalo. Ito ay pagtitiwala. Pagdating sa bahay, dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. Nakita niya ang perang nasa loob. Hindi ito maliit na halaga. Napabuntong hininga siya. Paano kung mawala ito? Bulong niya sa sarili. Hindi niya pera iyon. Pera iyon ni Mang Ernesto. Kung may mangyaring masama, siya ang mananagot. Matagal siyang nag-isip. Sa huli, nagpasya siyang huwag itong gamitin. Kumuha siya ng isang lumang kahon mula sa aparador. Maingat niyang inilagay ang sobre sa loob nito. Pagkatapos, ay isinara niya ang kahon at itinago sa ilalim ng kama. Aalagaan ko ito, sabi niya sa sarili. Para kay Pedro, ang ibig sabihin ng pag-aalaga ay huwag itong galawin. Lumipas ang mga araw at linggo. Patuloy siyang pumapasok sa trabaho sa tindahan ni Mang Ernesto. Ginagawa niya ang kanyang mga gawain tulad ng dati. Ngunit ang perang ibinigay sa kanya ay nananatiling nakatago sa kahon. Tahimik at hindi nagagamit. Sa kanyang isip, iyon ang pinakaligtas na paraan upang hindi mawala ang tiwala sa kanya. Si Luis naman ay matagal na nag-isip tungkol sa sobre na ibinigay ni Mang Ernesto. Isang gabi, umupo siya sa harap ng mesa habang hawak ang sobre. Binuksan niya ito at tiningnan ang pera sa loob. Paano ko kaya ito mapapangalagaan? Tanong niya sa sarili. Ayaw din niyang mawala ang pera. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Mang Ernesto. Ito ay pagtitiwala. Kinabukasan, habang nagtatrabaho siya sa tindahan sa palengke, napansin niya ang isang bagay. May ilang paninda na mabilis maubos at may mga produktong wala sila sa tindahan. Minsan, may mga mamimili na umaalis dahil dito. Doon siya nagkaroon ng ideya. Ginamit ni Luis ang pera upang bumili ng dagdag na paninda. Pinuno niya ang ilang kulang na produkto sa tindahan. Noong una, hindi niya alam kung tama ang kanyang ginagawa. Ngunit napansin niyang mas marami nang nabibili ang mga mamimili. Unti-unti, may kaunting dagdag na kita mula sa mga panindang iyon. Hindi man ito malaking halaga. Ngunit alam ni Luis na may lumalago sa pera na ipinagkatiwala sa kanya. Araw-araw, maingat niyang pinapaikot ang puhunan. Para kay Luis, ang mahalaga ay gamitin ang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang trabaho. Si June naman ay hindi agad gumamit ng pera. Sa loob ng ilang araw, pinili muna niyang magmasid sa palengke. Habang nagtatrabaho sa tindahan ni Mang Ernesto, tahimik niyang pinapanood ang mga tao sa paligid. Napansin niya na maraming tindero ang dumadating tuwing madaling araw. Maaga silang nag-aayos ng paninda.
naglalatag ng gulay, nag-aayos ng isda, at naghahanda para sa mga mamimili. Ngunit napansin din niya ang isang bagay. Marami sa kanila ang pagod at wala pang almusal. Isang umaga, narinig niya ang dalawang tindero na nag-uusap. Kung may mainit lang sana na pagkain tuwing umaga, sabi ng isa habang umiinom ng tubig. Tahimik lamang na nakinig si June, ngunit doon siya napaisip. Kinagabihan, binuksan niya ang sobre at tiningnan ang perang ibinigay ni Mang Ernesto. Doon nagsimula ang kanyang plano. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ginamit niya ang pera upang bumili ng bigas, kaunting manok, at ilang sangkap para sa lugaw. Sa gilid ng palengke, naglagay siya ng isang maliit na mesa at isang malaking kaldero. Doon siya nagsimulang magbenta ng mainit na lugaw. Nagdala rin siya ng termos na may mainit na kape. Noong una, kakaunti lamang ang bumibili. Ngunit nang matikman ng mga tindero ang kanyang luto, unti-unti silang bumalik. Bago pa magsimula ang abala sa palengke, marami nang dumadaan sa kanyang pwesto upang kumain. Hindi man malaki ang kita sa bawat araw, ngunit tuloy-tuloy ang bumibili. Sa paglipas ng mga buwan, dahan-dahang lumago ang perang ipinagkatiwala sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Mang Ernesto sa bayan. Maaga siyang dumating sa palengke. Tulad ng dati, abala na ang mga tindero at mamimili. May nag-aayos ng gulay, may nagbubuhat ng mga sako, at may tumatawag sa mga dumaraan na mamimili. Tahimik na naglakad si Mang Ernesto papunta sa kanyang tindahan. Masaya siyang makita na maayos pa rin ang takbo ng negosyo. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya ang tatlo niyang tauhan. Lumapit sina Pedro, Luis, at June. Nais kong malaman kung ano ang ginawa ninyo sa perang ibinigay ko, sabi ni Mang Ernesto. Unang lumapit si Pedro. Maingat niyang inilabas ang sobre at inilapag ito sa mesa. Sir, sabi niya, ito po ang pera ninyo. Iningatan ko po ito. Wala pong nawala. Tahimik na tumango si Mang Ernesto. Sumunod si Luis. Ito po ang puhunan na ibinigay ninyo, sabi niya. Ginamit ko po ito upang magdagdag ng paninda sa tindahan. At ito po ang kaunting kinita. Bahagyang ngumiti si Mang Ernesto. Pagkatapos ay tinawag niya si June. Lumapit si June at inilapag ang pera sa mesa. Sir, sabi niya, ginamit ko po ang pera upang magbenta ng almusal sa mga tindero sa palengke. Ipinakita niya ang kinita. Mas malaki ito kaysa sa perang ibinigay sa kanya. Matapos makita ang ginawa ng tatlo, sandaling natahimik ang loob ng tindahan. Tumayo si Mang Ernesto at tumingin sa kanila. Ang pera, sabi niya nang mahinahon, ay hindi lamang dapat itinatago. Dapat itong ginagamit upang lumago. Tumingin siya kay June. Napansin mo ang pangangailangan ng mga tao sa palengke. Ginamit mo ang pagkakataon at pinaghirapan mong palaguin ang maliit na bagay. Sandali siyang tumigil bago nagsalita muli. Dahil doon, ikaw ang mamamahala sa bagong negosyo na bubuksan ko. Nagulat si June sa narinig. Pagkatapos ay tumingin si Mang Ernesto kay Luis. At ikaw ay magiging katuwang niya sa operasyon. Ipinakita mo na marunong kang mag-ingat at magpalago ng puhunan. Sa huli, tumingin siya kay Pedro. Naitabi mo ang perang ipinagkatiwala sa iyo. Ngunit hindi mo nagamit. Kahit ang ibang parte nito para palaguin. Sana ay maging aral ito na kung hindi mo gagamitin ang maliit na pagkakataon, ay hindi ka mapagkakatiwalaan sa mas malaki. Tahimik si Pedro habang nakayuko. Nanatili lang siya sa dati niyang trabaho. Sa araw na yun, natutunan nilang tatlo ang isang mahalagang aral. Ang taong marunong magpahalaga at magpalago ng maliit na bagay ay siyang mapagkakatiwalaan sa mas malalaking pagkakataon. Ang maliit na pagkakataon ay may malaking halaga. Kapag marunong tayong gumamit, mag-ingat at magpalago ng maliit na bagay, mas maraming tiwala at pagkakataon ang ibibigay sa atin. Ang mga biyayang ibinigay at ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay palaguin, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para maging biyaya din sa iba.
Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.